attention of everyone, please do listen and watch my video presentation of Western Visayas. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Oliver, ang inyong magsisilbing tour guide sa araling ating tatalakayin sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! Bago tayo magsimula mga bata sa ating paglalakbay, nais ko lamang ipakilala sa inyo ang aking kaibigang fairy. Siya si Arlina ang makakasama ko sa ating gagawing paglalakbay. Tayo na mga bata, atin ang simulan ang ating paglalakbay sa Kanlurang Visayas o Western Visayas. Alam niyo ba mga bata, ang Aklan ay isa sa mga probinsya dito sa ating bansa. Ang kapitolyo nito ay nasa Kalibo. Nasa hilagang kanluran ito ng Panay at nahati sa 17 munisipalidad. Ang Western Visayas ay opisyal na itinalaga bilang rehiyong 6 na isang administratibong rehiyon dito sa ating bansa na sumasakop sa kanluraning bahagi ng Visayas. Saklaw nito ang 6 na lalawigan. Ito ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Mga pagdiriwang. Kilala ang lalawigan ng Aklan sa pagdiriwang ng Taunang Ati-Atihan Festival. Ginaganap nila ito tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang pagdiriwang na ito ay para sa pista ng Poong Santo Niño o ang Batang Hesus. Ang pagdiriwang din ito ay nagpapaalala sa kanila ng pagdating ng Kastila at ang pagdating ng relihiyong Katoliko. Panitikan. Ang panitikan sa Aklan. Kilala ang mga Aklanon sa kanilang panitikan na kinabibilangan ng epiko ng Kalanchaw. Sa kasalukuyan, may mga Aklanon tulad ni Melchor F. Chichon na nagsusubok na lalo pang paunlarin ang panitikan ng lalawigan ng Aklan. Wika. Aklanon at Malaynon ang ginagamit ng karamihan ng mga taga-Aklan. Ang iba nilang ginagamit na wika ay Ati, Hiligaynon, Kinaraya at Kapison. Relihiyon. Ang Romano-Katoliko ang pangunahing relihiyon sa Aklan. Malaki ang pagpapahalaga ng mga taga-Aklan sa mga pagdiriwang tulad ng Pasko at Kwaresma. Ekonomiya. Sikat ang Aklan dahil sa Boracay, na isang angkop para sa mga turistang dumadalaw. Ito ay may 1 kilometrong layo mula sa hilagang dulo ng Panay. Kilala ito para sa mga dalampasigan at mga mapuputing buhangin. At itinuturing na isa sa mga pinakasikat na bakasyonan dito sa ating bansa. Dahil dito, maraming bumabiyahe patungong Kalibo at Katiklan. Pagsasaka naman ang kinabubuhay ng mga tagaloob, samantalang ang mga tagalabas naman na pook ay pangingisda. Isa sa sikat na pagkain sa Aklan ay ang manok na binakol o chicken binakol. Ito ay mahahalintula din sa tinola, ngunit sa halip na tubig ang ipangsabaw o hugas bigas, buko o coconut juice ang ginagamit upang maging mas malasa at may konting tamis ang sabaw nito. Ito ay tradisyonal na niluluto sa bao o sa kawayan. Ito ang sariling bersyon ng tinola ng mga taga-Aklan. Ayan, mga bata, tapos na nating talakayin ang lalawigan ng Aklan. Tayo na't pumunta naman sa lalawigan ng Capiz. Ayan, narito na tayo sa lalawigan ng Capiz. Ang lalawigan ng Capiz ay matatagpuan
sa rehiyon ng Kanlurang Visayas o Western Visayas Region. Alam nyo ba mga bata, ang lalawigan ng Capiz ay mayaman, malawak ang kapatagan nito, at masagana ang dagat. Matatawag ding isla ng Panay, hugis triangulo, nagaani ng nyog at abaka, pastulan ng hayop ang paanan ng bundok, at ang kapitolyo nito ay ang Rojas City. Ang wika sa Capiz. Karamihan sa mga Capiz noon ay nagsasalita ng Kinaray-a at Hiligaynon. Mga kilalang produkto at likas na yaman sa Capiz. Bulad o dried fish. Ornamentong gawa sa Capiz shells. Kilala rin ang Capiz bilang Seafood Capital of the Philippines dahil meron silang 80 kilometrong baybayin. Maliban sa sariwang isda at lamang dagat na nahuhuli sa Capiz, mahanap din ang likas na yaman na Lacuna placenta o mas kilala sa tawag na Capiz shells. Ang Capiz ay kilala sa pagiging isa sa mga lugar kung saan ang Capiz shells ay masagana. Masagana din ang Capiz sa mga produktong agrikultura gaya ng bigas, niyog, saging, mais, sugarcane at cut flour. Ang kuweba dito sa Capiz ay mayaman sa limestone, ginto, at bakal. Trivia sa Capiz. Alam nyo ba, sa Capiz ipinanganak ang unang naging presidente ng ating bansa. Walang iba kundi si Manuel Rojas. Mga sikat na pagkain sa Capiz. Ang mga sumusunod. Una, puyoy o grilled eel. Pangalawa, adobong taklong. Pangatlo, kilawing hipon. Pang-apat, binakol. Panglima, seafood caldereta. Pang-anim, rellenong pusit. Ayan, mga bata, tapos na nating talakayin ang lalawigan ng Capiz. Tayo naman pumunta sa lalawigan ng Antique. Ayan, narito na tayo sa lalawigan ng Antique. Ang Antique ay isang lalawigan dito sa ating bansa na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. San Jose de Buenavista ang kabisera nito. Matatagpuan ang lalawigan sa kanlurang bahagi ng pulo ng Panay. Umaabot sa mga lalawigan ng Aklan, Capiz at Iloilo ang hangganan mula sa silangan. Nakaharap ang Antique sa dagat ng Sulu sa kanluran. Kasaysayan ng Antique. Pinaniniwalaan na ang unang taong nanirahan sa pulo ng Panay ay ang pangkat ng Negrito. Kultura. Karay-a ang tawag sa mga katutubo ng Antique o tinatawag ding Tumandok. Ngunit kilala rin ang mga taga-Antique sa tawag na Antikeno. Ang salitang Kinaray-a ay hango sa salitang katutubong Raya o Iraya, na ang ibig sabihin ay bundok. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay doon sa Antique. Palay ang pangunahing produkto ng kanilang agrikultura. Nagmula ito sa mga bayang may sapat na patubig at matabang lupa kagaya ng Sibalom, Hamtik, Tibyaw, Bugasong at Kulasi. Samantalang pangingisda naman ang ikinabubuhay ng halos lahat ng bayang humaharap sa masaganang dagat ng Sulu. Sa Valderrama at San Remedio na pawang landlocked. Pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop naman ang ikinabubuhay sa dalawang bayang ito, kung saan maraming damuhan sa mga mababato nitong bulubundukin. Ang Kinaray-a ay isang wikang Austronesiano na siyang pangunahing wikang ginagamit doon sa lalawigan ng Antique. Mga kilalang pagkain sa Antique. Una, nilaga nga tatus o boiled coconut crab. Pangalawa, linabog nga pagi. Trivia sa Antique. Alam nyo ba mga bata, hindi lamang sa Banawe ang may rice terraces, kundi pati sa lalawigan ng Antique ay mayroon din rice terraces
na matatagpuan sa San Remedyo, doon sa Antique. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating paglalakbay? Mahusay! Kung ganon, doon na natatapos ang ating paglalakbay. Naway marami kayong napulot na aral sa ating tinalakay tungkol sa Kanlurang Visayas o Western Visayas. Bago matapos ang ating talakayan, nais ko lamang sabihin, mag-aral ng mabuti dahil ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Paalam mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Teacher Oliver